Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Jun Soriao at si Monica Verralio Pantoco. Magandang hapon, Pilipinas! At sa buong mundo, ito ang balita. We'll file a motion for reconsideration. Then we'll, if we have to, then we go to the Court of Appeals. Department of Justice iaapela ang desisyon ng Manila Regional Trial Court na i-dismiss ang kanilang petisyon upang ideklarang terorista ang CPP-NPA. Bagong fare matrix inilabas na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Karagdagang ruta ng PUV na bubuksan ng LTFRB, pinag-aaralan pa. Pangulong Marcos Jr. kabi-kabila ang pagpupulong sa ika-4 na araw ng working visit sa Estados Unidos. Hindi, ma'am, kasi hindi pa naman expire yung mga firearms namin, ma'am. Sinagtala Security Agency na nindigang lisensyado at hindi expired ang kanilang license to own and possess firearms. Magandang hapon, tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook at YouTube channels ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. Gayon din po sa Radio La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Kabi-kabila ang ginawang paikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ika-4 na araw ng kanyang working visit sa Estados Unidos. Kabilang sa nakausap nito si Japanese Prime Minister Fumio Kishida at dating British Prime Minister Tony Blair. Ito ang balita ni Cherry Pama. Ilang pagpupulong ang dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ika-4 na araw ng pagbisita sa Estados Unidos. Humarap ang presidente sa isang business dialogue sa United States of America, Association of Southeast Asian Nations Business Council at U.S. Chamber of Commerce. Topic dito ang bilateral economic at investment agenda ng Philippine government. We really have to leverage whatever assets, whatever capabilities, whatever we have so that we can maximize our ability to grow and to pull the economy. Let us find new ways. Let us find new ways to partner. Let us find new ways to develop. Let us find new ways to strengthen this relationship between the United States, ASEAN, and the Philippines. And in that way, the synergies that we will find in that kind of relationship will be to the benefit of us all. Nakipag-usap din ang presidente kay World Bank President David Malpass. Nagkaroon din ng meeting si PBBM sa mga executive ng US-based food corporation na Cargill. Isang business-to-business global corporation ang Cargill na nagbibigay ng consultation, freight at insights para sa food, agricultural, financial at industrial corporations. Food security, self-sufficiency at mga pamamaraan kung papaano mapapaigting ang agricultural productivity ng Pilipinas ang napag-usapan sa pulo. Nagkaroon naman ng working lunch sina Japanese Prime Minister Fumio Kishida at PBBM sa sidelines ng United Nations General Assembly. Ayon kay PM Kishida, nais nitong paigtingin ang kooperasyon ng Japan sa Pilipinas sa sektor ng agrikultura, enerhiya, kalusugan at infrastruktura. Bukod kay PM Kishida, nakausap din ni Pangulong Marcos si dating United Kingdom Prime Minister Anthony Charles Linton Blair, kasalukuyang Executive Chairman ng Tony Blair Institute for Global Change. Batay sa Facebook page ng Pangulo, tinalakay nila ang peace process sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o Barmin, gayon din ang iba pang malalaking issue tulad ng food security, climate action at trade. Wala pang inilalabas na detalye ang palasyo sa mga engagement ng presidente sa ika-4 na araw ng working visit dito sa Amerika. Noon na namang i-anunsyo ng Malacanang na mayroon ding nakatakdang bilateral meeting si PBBM sa US counterpart na si President Joe Biden. Cherry Pama, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mga rebelde at hindi terorista,
Yan ang binigyan diin ng Korte sa Maynila matapos i-dismiss ang petisyon ng pamahalaan na ideklarang teroristang grupo ang Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA. Ito ang balita ni Dante Amento. We'll file a motion for reconsideration. Then if we have to, then we go to the Court of Appeals. Aapila ang pamahalaan sa desisyon ng Korte sa Maynila na tumangging ideklarang terrorist organization ang Communist Party of the Philippines at New People's Army o CPP-NPA. Sa 125 pahinang desisyon ni Judge Marlo Magdusa Malagar ng Manila City Regional Trial Court Branch 19, dinismiss nito ang petisyon ng Department of Justice o DOJ noong 2018 para sa prescription ng CPP-NPA at ilang mga aktivista bilang mga terorista sa ilalim ng Human Security Act of 2007. Ayon sa korte, ang armadong pakikibaka ng CPP-NPA ay maituturing na rebelyon at hindi terorismo. Paliwanag ng korte, batay sa kasong Lagman versus Mijaldea, ang definisyon ng terorismo ay maghasik ng malawakang takot sa mga tao para pilitin ang pamahalaan na ibigay ang kanilang hinihingi. Biguan niya ang pamahalaan batay sa 9 na insidente ng karahasan na kanilang binanggit na patunayan na ito ay nagdulot ng malawak at di pangkaraniwang takot at panik sa mamamayang Pilipino. Ito anya ay maliit at isolated na mga insidente ng karahasan sa ilang lugar sa Mindanao tulad ng Surigao del Sur at Cagayan de Oro. Kabilang sa atrocities na ito ay pag-ambush kay Dato Jomar Bocales sa Surigao del Sur noong October 4, 2020, ang pagpatay sa isang tribo o Dato Benedicto Dinoy noong August 2022. Hindi rin napatunayan na ang mga insidenteng ito ay kagagawa ng NPA batay sa pahayag ng mga testigo ng gobyerno. Ang pinagbatayan lamang ng witnesses ay ang mga damit, insymbol ng mga perpetrator at may dala itong high-powered firearms upang sabihing sila ay NPA. Dagdag pa ng korte, ang intensyon ng pagbuo ng CPP-NPA ay hindi para gumawa o maghasik ng terorismo. Sa pahayag ng CPP, ipinagpasalamat nito ang desisyon ng korte na pag-dismiss sa petisyon ng DOJ kung saan napatunayan anya na walang batayan ang pagdeklara ng terorista sa CPP at NPA. Maobliga na rin anya ang NTF-ELCAC para tumigil sa ginagawa nilang terrorist branding sa kanilang grupo. Samantala, ayon kay Justice Secretary Crispin Rimulya, maghahain sila ng motion for reconsideration sa korte. Pag-uusapan din nila ang naging desisyon ng korte. Alam niyo naman, it's something that the state has to take care of when people are attacking the state. Kailangan natin kumilos, and we use the law for its purpose. And we will obey the law, whatever the case may be. Wala pang pahayag ang Anti-Terrorism Council sa naging desisyon ng korte. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanghihinayang si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pag-dismiss ng Manila Regional Trial Court sa petisyon na maideklarang bilang terorista ang CPP-NPA. Paniwala ng mambabatas, malaking tulong sana ito sa laban ng gobyerno kontra terorismo. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Personally, ako'y nasasayangan. Kayang. Had it been the other way around, malaking tulong po sana yun sa problema natin sa insurgency. Nirerespeto ni Senator Ronald de la Rosa ang naging desisyon ng Manila Regional Trial Court Branch 19 kaugnay sa pagdidismiss sa petisyon ng Department of Justice na ideklara bilang terorista ang Communist Party of the Philippines at armadong grupo nito ng New People's Army. Ngunit nang hihinayang siya dahil malaking tulong sana niya ito sa kampanya ng gobyerno kontra insurhensya. Sa kabila nito, naniniwala ang senador na hindi ito makaapekto sa pagsugpo ng pamahalaan sa mga komunistang grupo. Hindi ba nakaka-apik negative? Kung ang good decision sana ay pumabor, positive yun on the side of the government. Pero kung ang decision ay hindi sila pumayag, ang effect nun is wala. Walang effect yun sa counterinsurgency effort ng government. Tuloy pa rin ang laban. Si Senator Francis Tolentino naniniwalang aabot pa sa Korte Suprema ang issue. Kumpiyansa rin ng senador na kikilalanin ng kataas-taasang hukuman ang mga organisasyon sa ibang bansa na una nang nagdeklara sa CPP-NPA bilang teroristang grupo. Nakakagulat yon pero
siguro aakyat pa naman to ng kataas-taasang hukuman. Bahagi tayo ng mga international organizations at yung mga treaties na pinasok natin, kinikilala po yan. Kinikilala ng United Nations na ganon, terrorist organization. Naniniwala ako na pagdating ng Supreme Court, mababago yan. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Daang rallyista ang inaresto ng Russian police dahil sa pagtutol sa desisyon ni Russian President Vladimir Putin na ideklara ang partial military mobilization. Sa ilalim nito, nasa 300,000 mamamayan ang idadagdag na pwersa ng Kremlin upang lumaban sa Ukraine. Ayon sa Russian human rights group na OVD Info, mahigit sa 1,000 ang dinakip ng mga pulis. Pinakamarami sa St. Petersburg at Moscow. Samantala, dagsa naman ang mga nagnanais makaalis ng Russia dahil sa anunsyong partial military mobilization ni Putin. Ipinatawag na ng PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agency o SOSIA ang Sinagtala Security Service Incorporated. Ito'y kaugnay sa ilang mga paglabag na nadiskubre ng mga pulis sa isinagawang inspeksyon sa Masungi Geo-Reserve sa Rizal. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Eventually, naituhan siya ng violation ticket receipt for failing to show the juridical self-taught. Paso ang license to own and possess firearms ng Sinagtala Security Service Incorporated. Ito ang kinumpirma ng Police Regional Office 4A matapos ang inspeksyon sa Masungi Geo-Reserve sa Rizal. Sa inilabas na pahayag ni Pro 4A Director, Police Brigadier General Jose Melencio Nartates, sinabi nitong buwan pa ng Enero na ma-expire ang LTAP ng Sinagtala. Kaya naman ang SOSIA, ipinatawag na rin ang licensee ng naturang security agency. Kahapon po, supposed to be mag-appear siya pero nagkaroon ng problema. So ngayon, ang dapat mag-appear siya. So kung hindi po siya mag-appear, they will decide the case based on the facts submitted by RCSU 4A. Nanindigan naman ang Operation Manager ng Sinagtala Security Service Incorporated na hindi expired ang kanilang LTAP. Hindi, ma'am, kasi hindi pa naman expired yung mga firearms namin, ma'am. Kasi ma'am, kung expired yun, nag-discuss yan sa mga firearms namin na naka-deploy. Mga license kami 2024 kaya 25 pa mag-expire. Paliwanag pa nito, ang expired ni LTAP ay para sa dagdag na baril na bibilhin sana ng kanilang kumpanya. Yung LTAP na sinasabi na expired, yun yung hindi natuloy. Kasi bibili sana kami additional. Ngayon, hindi naman natuloy yung client namin na makipag-deal sa amin, hindi na rin namin i-process. Napag-alaman din ng Regional Civil Security Unit 4A na expired din ang license to exercise security profession ng isa sa mga security guard nito. Habang wala namang record sa Regional Civil Security Unit ang siyam na iba pa. Isa naman ang may parehong pangalan base sa file ng RCSU. Ipinatatawag din ng RCSU 4A ang mga security guards sa September 28 upang magsumite ng mga kaukulang dokumento gaya ng lisensya ng baril na umano'y hindi nila bitbit habang naka-duty. Handa naman ang Sinagtala na humarap dito. Kung anong hinihingi nila, ma'am, ay ibibigay namin siguro. Sinabi din ni Police Brigadier General Abugan na multang 1,000 piso ang maaaring kaharapin ng mga security guard dahil sa pag-duty ng walang bitbit na lisensya. Sa guards naman, depende po sa result ng investigation namin. They may be liable for an offense also, which is the failure to carry a copy of the juridical LTOP and a copy of the firearm license. Nasa 15 baril na kinabibilangan ng 12 shotgun at 3 caliber 38 pistols ang nakumpiska ng mga pulis sa mga security guards ng Sinagtala matapos na mabigo ang mga ito makapagpresenta ng mga dokumento. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Tiniyak ng National Water Resources Board na sapat pa rin ang supply ng tubig sa Metro Manila at karatig na lugar. Ito ay sa kabila ng kasalukuyang mababang level ng Angat Dam. Samantala, ilalabas na rin ng Metropolitan Water Works and Sewerage System ang resulta ng investigasyon nito kaugnay sa mga unscheduled water service interruptions ng Maynilad. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Sa level ngayon nasa 176 meters yung level at Angat Dam at mababa ito ng mga 4 meters doon sa minimum operating level ng Angat Dam na 180 meters. Malaking bahagi ng ginagamit na tubig sa Metro Manila ay mula sa Angat Dam. Ngunit kahit tag-ulan na ay mahigit 2 buwan ng mababa sa minimum operating level ito. Paliwanag ng National Water Resources Board, hindi umaabot sa Angat watershed ang ibinubuhos sa tubig ng mga pag-ulan. Sa kabila nito, sinabi ni NWRB Executive Director Civilio David Jr. na wala pa namang mga ipinatutupad na water service interruptions. So sa kasalukuyan po, sapat yung supply na binibigay po natin ngayon para sa Metro Manila at mga karating probinsya ng Bulacan, Rizal at Cavite. Pero minomonitor po natin yung mga susunod na mga araw. Sa gitna ng mababang level ng tubig sa Angat Dam, nanawagan ng NWRB sa publiko na maghanda at maging responsable sa paggamit ng tubig. Payo ng Water Board, magtipid sa tubig kapag naliligo. Sa halip na mag-shower, gumamit na lamang ng timba at tabo. Maaari ring sahurin ang nagamit ng tubig upang maipandilig o maipanglinis. Siguraduhin ding walang taga sa mga gripo at tubo ng tubig upang makaiwas sa nasasayang na supply nito. Samantala, nakatakda na rin ilabas ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS Regulatory Office ang resulta ng investigasyon nito kaugnay sa mga unscheduled water interruptions ng Maynilad sa mga customer nito. Kabilang na dito ang mahigit kalahating buwan na scheduled interruption mula August 14 hanggang September 1, 2022. Sa isang text message, sinabi ni MWSS Regulatory Office Chief Regulator Patrick Lester T. na iaanunsyo nila sa susunod na linggo ang mga interruption sa mga area na sineserbisyuhan ng Maynilad. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mas ramdam na ngayon ang epekto ng climate change sa bansa ayon sa mga eksperto. Isa rito ang mas mabilis na pagtaas ng sea level sa coastal areas at ang pagtaas ng temperatura na may direktang epekto sa agrikultura. Ito ang balita ni Lalaine Moreno. Base po sa isang report din na ginawa ng Pag-asa together with the United K. Hadley Center, ay nakita po natin na yung sea level rise ng Pilipinas ay 3 times faster po siyang tumataas compared to the global average. At ito po ay malaki ang impact, especially po ang Pilipinas ay napakahaba po ng coastline natin. At saka po ang ating 70% of our municipalities are located in coastal areas. Patuloy na nakararanas ng epekto ng climate change ang Pilipinas. Katunayan nito ang nararamdaman nating mainit na temperatura. Ang mga bagyong nararanasan natin ay tumataas na rin ang intensity sa 170 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, sa nakalipas na 10 taon, may kaunting pagtaas sa bilang ng malalakas na mga bagyo na dumadaan sa bansa. Ayon kay Rosalinda de Guzman, ang Chief ng Climate Change Data ng Pag-asa, maaaring magdulot ito ng mga pagkalubog sa baha ng mga low-lying areas, lalo na kapag tag-ulan. Pangunahing maaapektuhan nito ang mga kababayan nating nakatira malapit sa mga dalampasigan. Apektado rin ang pagtaas ng temperatura ang ani ng mga magsasaka. Pag tumaas ang temperatura ng 1 degree centigrade, ay tataas po ng 10%, mababawasan yung yield natin ng 10%. Ito po ay very critical sa Pilipinas kasi po tayo ay rice-eating country. May mga programa naman ng Pag-asa at Department of Agriculture para maibsan ang epekto nito. Kasama na riyan ang paglalagay ng mga early warning systems sa agricultural areas, pagtatayo ng mga Pag-asa weather radar at regional flood forecasting centers sa mga probinsya. Batay sa projection ng Pag-asa,
kapag hindi naresolba ang epekto ng climate change sa bansa. Pagdating ng 2050 o sa katapusan ng 21st century, tataas ng 4 degrees centigrade ang ating temperatura. Patuloy na tataas ang sea level at magiging madalas ang pagdating ng malalakas na bagyo. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ngayon ng Department of Agriculture na may sapat na supply ng bigas at karne ang bansa upang tugunan ang pangangailangan ngayong holiday season. Sa isang pahayag, sinabi ng DA na dinagdagan na ang lokal na produksyon ng palay ngayong taon batay sa outlook ng National Rice Program. Siniguro rin ng ahensya na sapat ang supply ng meat products, partikular na ang lokal na manok at baboy, kaalinsabay ng inaasahang pagtaas ng demand nito ngayong holiday season. Pinag-iingat ng Bureau of Customs ang publiko, lalo ang mga overseas Filipino workers sa pagpapadala ng balikbayan boxes lalo na ngayong holiday season. Batay sa natatanggap na ulat ng BOC mula sa ilang OFWs, may mga international freight forwarders na umano'y naniningil ng processing fee at nangangakong i-deliver ang packages sa mga ultimate consignee nito sa Pilipinas para maiproseso at mailabas ng BOC ang nasabing kargamento. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng BOC sa Door-to-Door Consolidator Association of the Philippines upang masiguro na matatanggap ng ating mga kababayan ang kanilang balikbayan boxes na naapektuhan ng nasabing modus. Para sa mga nais na mag-report o magsumbong, makipag-ugnayan lamang sa boc.cares@customs.gov.ph o sa mga official social media accounts ng BOC. Tutulong ang National Capital Region sa bakunahan kontra COVID sa mga kalapit na lugar sa isasagawang Special Week vaccination sa susunod na linggo. Layo nito na mapataas ang booster rate at mahabol ang target vaccination sa unang 100 araw ng administrasyon o sa October 8. Ito ang balita ni JP Nunez. So ang NCR po, NCR LGUs, mayors, are very open to extending help to other LGUs outside the National Capital Region. Sa September 26 o sa susunod na Lunes na nakatakdang simulan ang mas pinaigting na Special Week of Vaccination ng pamahalaan. Sa ilalim ng kampanya, susubukan pa ring abutin ng Department of Health ang target na 50% vaccination ng first booster at 90% ng primary series sa mga senior citizen. Ayon kay DOH, NCR Assistant Regional Director Dr. Aleli Sudyakal, nakahandang tumulong ang mga lokal na pamahalaan sa NCR sa mga kalapit na lugar sa pagbabakuna sa Special Week of Vaccination. Kanina inianunsyo ng DOH NCR na naabot na ang 50% vaccination target ng booster sa general population habang 90% na ang naabot sa senior citizen. Katumbas ito ng mahigit 5 milyong individual na nabakunahan ng booster habang higit 1 milyon naman sa mga matatanda. Ibig sabihin na kumpleto na ng rehiyon ang tinatarget sa Pinas Lakas Campaign na sinasabing sapat na proteksyon upang mapigilan ang tuluyan pang surge ng COVID-19 cases. Pero nilinaw ng DOH na hindi pa rin dapat magpakampante ang publiko dahil maaari pa ring tumaas ang mga kaso at kumalat ang iba pang variant ng COVID. The COVID virus is still here. Even if the WHO has already stated the pandemic, we're seeing the end of the pandemic, but the virus is still here. So anything can still happen. Samantala, kinumpirma ni Dr. Sudyakal na mayroon talagang naitatalang pagtaas ng COVID-19 cases sa Metro Manila. Inaasahan na rin ito dahil sa muling pagbubukas ng klase. Bukod kasi sa paglabas ng mga estudyante, mas dumalas din ang paglabas ng mga matatanda na naghahatid sa kanila. Sa ngayon, mayroon nang na-identify na mga COVID referral hospital sa 4 na distrito sa Metro Manila ang tumataas na ang admission. Pero tiniyak naman ng opisyal na nakahanda ang mga ospital kung sakaling sisirit muli ang bilang ng hawaan ng COVID. So we would expect the cases to be high in those identified COVID referral facilities. Ayon sa DOH, kung hindi pa rin maabot ang target na mabigyan ng booster shots
sa Special Week of Vaccination o hanggang sa October 8, ipagpapatuloy pa rin ng ahensya ang kampanya sa malawakang pagbabakuna. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinusulong sa Senado na gawin na ang krimen ang pagpapakalat ng fake news. Sa ilalim ng Senate Bill number 1296 ni Senator Jinggoy Estrada, nais itong maamyendahan ang Republic Act number 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Dapat anya isama na ang pagpapakalat at paglikha ng fake news bilang cybercrime offense. Ganon din ang pagsama sa fake news sa definisyon ng mga termino ng batas. Wala pang ipinanukala na direktang parusa rito, ngunit sa ilalim ng cybercrime law, may mga karampatang kulong at multa mula 200,000 pesos hanggang 1 million pesos ang mga lalabag sa batas, depende sa klase ng cybercrime offense. Nag-inspeksyon ang Department of Trade and Industry sa ilang tindahan ng gulong at hardware sa Malolos, Bulacan kanina. Bumungad sa mga ito ang mga produktong hindi pasado sa pamantayan ng kagawaran. Ilan sa mga gulong ay walang markings na nagpapatunay na dumaan ito sa pagsusuri. May mga hardware naman na hindi tama ang sukat ng mga kahoy. Pagpapaliwanagi ng DTI ang mga may-ari nito at kung mapatutunayan na may pananagutan ay pagmumultahin o papatawan ng parusa. Kung hindi dumaan yan sa testing, sa certification process, basta-basta na lang, kahit anong material, kahit anong gulong isasalpak sa kotse, hindi nila alam kung ano yung danger na mapupunta sa kanila. Ang pinakamalalang danger, yung aksidente na makakasakit sa tao. Hindi bababa sa 80 aplikante ang hired on the spot sa unang araw ng Philippine National Tourism Job Fair na isinagawa ng Department of Tourism at Labor and Employment ngayong araw. Muli namang hinikayat ng DOT ang mga job seeker na samantalahin na ang pagkakataon na sumali sa 3 araw na job fair. Ito ang balita ni Janice Inhente. Hindi po namin in-expect na on the spot hired po kaming dalawa. Tapos una pong employer company. Labis ang saya ni Charmaine Hebrio, fresh graduate sa kursong BS in Hospitality Management matapos siyang makuha agad sa ginanap na Philippine National Tourism Job Fair ng Department of Tourism at Department of Labor and Employment. Galing pa siya ng Laguna ng kanyang kaibigan at bumiyahe patungong SMX Convention Center Manila sa Pasay City para lamang mag-apply ng trabaho sa nasabing job fair. Sobrang unexpected po yung araw na to para po sa amin ng best friend ko. Tapos basang-basa pa po ng ulan kanina. Marami po kaming in-applyan na agency. Tapos ito pong job fair, nakita lang po namin sa Facebook kahapon. Tapos di na po kami nagdalawang isip na pumunta. Ayun po, tinaray po namin. Ayun, direct hire po agad. Bukod kay Charmaine, hired on the spot rin ng kanyang best friend na kapwa rin ito fresh graduate. Biglaan po yung pagpunta ko dito. Tapos hindi ko pa na-expect na yung first na pinuntahan ko po na companies, ma-hired po agad ako. Sobrang excited po kasi po hindi po lahat nabibigyan ng opportunity. Dalawa lang sina Charmaine at Mary Joy sa higit 6,000 job applicants na nakilahok sa kauna-unahang Philippine National Tourism Job Fair ng DOT DOLE na may pamagat na trabaho, turismo, asenso. Ginanap ito sa 3 major locations sa SMX City Convention Center Manila, Pasay City, SM City Cebu at Abriza Mall sa Davao City. Higit 8,000 job vacancies ang inialok ng higit 140 na mga tourism-related establishments sa bansa. Pinakamaraming employer ay mula sa hospitality industry na may 2,366 bakanteng trabaho. Sumunod dito ang manpower services na may 1,641 job vacancies at BPO na may 1,050 na bakanteng trabaho. Habang top local vacancies naman ng customer service representative, language teacher, equipment operator, bus drivers and conductors at service crew.
Bagamat unti-unti nang tumataas ang tourism employment na nasa 4.9 million na sa taong 2021, nais pa rin ng DOT na maibalik ang bilang ito noong pre-pandemic na nasa 5.7 million employees. Ayon kay Tourism Assistant Secretary Maria Rica Bueno, sa tala ng DOT sa taong 2021, nasa 4.9 million pa lamang ang employment sa tourism sector. Nasa 1 million employees pa aniya ang kailangang habulin ng ahensya. We're still trying to, of course, recover yung level na yon para mapunuan yung mga kakulangan sa ating mga hotel sector ngayon. Hindi lang actually sa hotels, but meron din sa mga travel and tour agencies, even yun sa ground handling sa airports, no, yung mga nagsuservice sa ating mga airlines. Marami pong mga kinakailangan na support staff. Patuloy na hinihikayat ng DOT at DOLE ang mga job seeker na samantalahin ang tourism job fair, lalo na sa mga nawala ng trabaho dulot ng pandemya at mga freshman graduates. Tatagal ang trabaho Turismo Ascenso Job Fair hanggang September 24. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinangako ng world leaders ang paglalaan ng bilyong-bilyong dolyar upang labanan ng Acquired Immunodeficiency Syndrome o AIDS, tuberculosis at malaria. Ginawa ang pledge sa sidelines ng United Nations General Assembly. Ito ang balita ni Erly Briones. Today, we've seen some historic pledges to keep building on this incredible record. Almost 1.6 billion. Nasa 14.25 billion US dollars o 830.9 billion pesos ang inabot ng Global Fund upang labanan ng AIDS, tuberculosis at malaria. Ito ang ipinangako ng mga world leader upang labanan ang mga nakamamatay na sakit. Ayon kay US President Joe Biden na nanguna sa conference sa New York sa sidelines ng annual high-level meeting ng United Nations General Assembly, mahalaga ang pondo upang labanan ang mga sari-saring karamdaman. It's an investment that will save another 20 million lives, reduce mortality from these diseases another 64% in the next 4 years. Noong nakalipas na pagkakataon, nangako ang Amerika ng 6 billion US dollars o 349.7 billion pesos para sa susunod na funding cycle. Nasa 18 billion US dollars ang target ng Global Fund para sa susunod na 3-year funding cycle mula sa mga pamahalaan, civil society at pribadong sektor. Inaasahan namang madadagdagan pa ang inisyal na 14.25 billion US dollars na pondo dahil sa mga paparating pang donasyon. Samantala, nagbabala naman ng Global Fund na dahil sa Ukraine War at global food crisis, mas titindi ang suliranin sa mga sakit gaya ng malaria at AIDS. Ito ay dahil mas nakamamatay ang infectious diseases sa mga taong mahina ang pangangatawan dahil sa malnutrisyon. Erly Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mabilis ang pagkalat ng malaria at iba pang sakit sa mga binahang lugar sa Pakistan. Umaapela naman ng tulong ang mga residenteng nawalan ng tirahan dahil sa kalamidad. Ito ang balita ni Region Bolivar. I've seen those lives who were saved, but I've also seen those who I've been speaking to people and thinking if enough aid doesn't come, they won't be here in the next few weeks. They won't make it. Umabot na sa 324 ang bilang ng mga nasawi dahil sa malaria at iba pang nakamamatay ng sakit sa mga binahang lugar sa Pakistan ayon sa mga otoridad. Batay sa United Nations Pakistan, mabilis ang pagtaas ng bilang ng malaria, typhoid at diarrhea cases sa bansa. Ngayong linggo, 44,000 mga kaso ng malaria ang naiulat sa Sindh Province. Nangangamba ang humanitarian at aktres na si Angelina Jolie na marami sa mga dinalaw nitong residente sa mga binahang lugar ngayong linggo ang posibleng bawian ng buhay kung walang karagdagang tulong na darating. Kasama ang International Aid Organization na International Rescue Committee o IRC, bumisita si Jolie sa mga mamamayang nawalan ng tirahan, bunsod ng kalamidad. Layo nitong paigtingin ang awareness ng publiko kaugnay ng nangyari sa Pakistan. Nakita mismo ni Jolie ang mga pinakaapektadong lugar sa probinsya ng Sindh.
Ayon sa mga otoridad at aid workers, kailangan ng agarang tulong para sa displaced families na nakatambad sa mga lamok at iba pang peligro tulad ng ahas at kagat ng aso. Sa kabila ng tulong ng pamahalaan at local at foreign relief organizations, maraming tao pa rin ang nangangailangan ng pagkain, tirahan, medical assistance at mga gamot. Dahil sa mahina ang kapasidad ng health system ng Pakistan at kakulangan ng suporta, marami sa mga sinalanta ng baha ang napipilitan ding gumamit na hindi ligtas na inuming tubig. Rajan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagdeklara ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa buong lalawigan ng Cavite si Governor John Vic Remulla bukas, September 23. Sa opisyal na post ng gobernador, sinabi nito na ang class suspension ay dahil sa banta ng masamang panahon. Nauna nang inenunsyo ng Pag-asa na isa ng ganap na bagyo ang low pressure area na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility at pinangalanan ito na Karding. Nakipagpulong ngayong hapon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang isang Chinese diplomat kaugnay ng mga issues sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ito ang balita ni Dante Amento, live. Dante, ano ang mga napag-usapan ng dalawang opisyal? Yes, Monica, magandang gabi. Nagkita nga kanina sina Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla at isang diplomat mula sa US Embassy na si Zhao Jiyong dito sa Department of Justice Main Office sa Maynila. Ito ay para pag-usapan, Monica, o itong ugnayan ng dalawang bansa ng China at Pilipinas sa inaasahang pagpapadeport ng mga Chinese POGO workers na nasa Pilipinas ngayon. Ayon kay Secretary Remulla, mahalagang mapag-usapan kung papaano ang magiging proseso sa pagpapauwi sa mga Chinese national na nagtatrabaho sa mga pinasarang POGO company. Kasi alam niyo naman, sa China sarado pa, stricto pa sila. So ayusin natin pati yung requirements na yon para mag-comply tayo. At ini-estima namin yung timeline na mangyayari. Ayon kay Secretary Remulla, mahigit 200 POGO workers ang inisyal na pauuwiin sa China kung hindi sa katapusan itong buwan ay sa unang linggo ng Oktubre. At inaasahang marami pa ang susunod na isa sa ilalim sa deportation process. Paliwanag ng kalihim, hindi kasi basta-basta lamang na pauuwiin ang mga ito dahil kailangan pang dumaan sa verifikasyon hinggil sa kanilang pagkatao at maaari ding dumaan ang mga ito sa COVID-19 test. Kapag sinabi ng Chinese government na natapos na ang validation, pag-uusapan na ang panahon at kung papaanong paraan na makakauwi ang mga ito. Siyempre, sila yung host country. Tayo ang humihingi ng accommodation para kunin na nila yung mga overstaying. So we have to, basta we agree on matters that have to be agreed upon. May protocol lahat yan. May protocol. The requesting state and the accepting state, meron po yan mga protocols na sinusundan. Samantala, ang mga POGO worker na nahuli din sa illegal na gawain ay isa sa ilalim ng PNP sa investigasyon. Sa datos ng DOJ, Monica, nasa 175 POGO companies nga itong kinansila ng PAGCOR at nasa 40,000 ang tinatayang mga empleyado na apektado at inaasahan nga ang pauwiin diyan sa China. At tinanong din natin, Monica, ang DOJ kung ano ba itong mga, kapag ba pinauwi o pinadeport itong mga POGO worker na ito ay blacklisted na sila sa Pilipinas, ay wala pang tugon diyan ang DOJ. Pero batay sa ating mga naunang panayam sa Bureau of Immigration kung saan sila yung pangunahing nag-aasikaso sa deportation paper ng mga foreign national na mula sa bansa. Usually, Monica, kapag i-deport ay blacklisted yan dito sa Pilipinas, lalo na
kung illegal yung kanilang pagpunta rito. At ito namang mga ilan dito, Monica, ay illegal talaga. May ginagawa silang, lumabag kasi sila sa immigration law, itong overstaying. At mayroon pang iba na pinoproseso ngayon ng Department of Justice at may mga iba pa ring violations silang nakumit. At yan ang ating kukumpirmahin na, Monica, kung sila ba'y automatiko ng blacklisted or may konsiderasyon ang ating gobyerno para sila ay muling makabalik sa Pilipinas. Monica. Dante, nabanggit mo, 200 yung initial na ide-deport na mga POGO workers. Pero sa dami kasi ng POGO sa atin, parang medyo maliit yung numbers na yan. Ilan ba talaga ang parang nakikitang undocumented workers ng DOJ at inaasahan natin na posibleng ma-deport in the coming days? Yes, Monica, tinanong nga natin dyan si Department of Justice spokesperson Attorney Miko Clavano. Nasa 175 yung kinansila na POGO companies ng PAGCOR. At doon sa 175 na POGO companies, nasa tinatayang 40,000 na mga empleyado ang apektado nito, Monica. So aalamin natin kung ito bang 40,000 na ito, lahat ba sila i-deport? Ano bang violation nila? Karamihan kasi dyan, ang itong nauna na initial ay overstaying nga ang violation, which is violation sa ating immigration law. Monica. At huling tanong na lang, Dante, kasi nalilink ang POGO sa sinasabing pagtaas ng crime rate dito sa particular sa Metro Manila. Napag-usapan din ba itong issue na ito kanina sa pagpupulong? Yes, Monica, hindi yan nabanggit ni DOJ Secretary Crispin Remulla. Pero ang tiniyak niya, Monica, yung mga POGO worker na gumagawa ng krimen ay isa sa ilalim sa investigasyon ng ating Philippine National Police o PNP. Monica. Alright, maraming salamat, Dante Amento, live na nag-uulat mula sa Maynila. Inilabas na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang bagong taripa para sa dagdag pasahe sa mga public utility vehicle. Samantala, pinag-aaralan pa ng LTFRB ang karagdagang ruta ng PUV na bubuksan ng ahensya. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. live. Asher, ano ba ang proseso para makakuha ang mga PUV operators ng bagong fare matrix? Monica, kailangan mag-apply ang mga operator ng mga kaukulang public utility vehicles sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board upang makakuha nitong ang updated na fare matrix o guide. Ito ay matapos aprubahan ng LTFRB ang dagdag pasahe sa mga tradisyonal at modern public utility jeepney, public utility bus, Transport Network Vehicle Service o TNVS at mga taxi. Kasama kasi sa kondisyon ng pagpapatupad ng taas pasahe ay ang bagong or pagpapaskil ng bagong taripa sa loob ng mga pampublikong sasakyan. Sa pagpunta sa LTFRB, kailangan bitbit ng mga aplikante ang mga kinakailangan dokumentong isusumite kasabay ng aplikasyon. Kabilang dito ang latest Land Transportation Office o LTO official receipt o ang Certificate of Registration, Franchise Verification, kopya ng Provisional Authority para sa mga hindi pa nabibigyan ng desisyon ukol sa kanilang Certificate of Public Convenience at Official Receipt of Payment. Kung kumpleto na ang dokumento, pumunta na sa window 13 o 14 ng LTFRB upang ipa-assess ang babayaran para sa fare matrix o guide na aabot sa kabuuang 570 pesos. Pagkabayad sa cashier at pagkakuha ng official receipt of payment ay isumite ang documentary requirements kasama ang official receipt of payment. Pagkatapos ito ay maghintay ng 2 araw bago pumunta sa window 11 upang makuha ang updated fare matrix. Bukas ang tanggapan ng LTFRB upang tumanggap ng mga request ng fare matrix o guide mula Lunes hanggang Sabado. Ayon kay LTFRB Cheloy Garafil or LTFRB Chairperson Cheloy Garafil, sa ngayon ay ilan pa lang ang naitala ng LTFRB na nag-apply na operator para makakuha ng bagong taripa. Usually last day sila nag-a-apply.
So ngayon, bukas na yung LTFRB para sa application ng fare matrix. So kung gusto nila lang pumunta rito, they can always go here and apply para at least hindi sila mag-hol naman sa oras. Samantala, Monica, hindi pa rin inilalabas ng LTFRB ang listahan ng mga karagdagang ruta ng mga PUV. Ayon kay Garafil, ito na ang kabuuan ng mga ruta bago magpandemya at ang mga binuksan habang nasa ilalim ng General Modified Quarantine ang Metro Manila. Ngayon, we are still evaluating. Although meron na nga kami nakita ng mga more than 50 na routes na pre-pandemic at saka GCQ pero modified. Ginawa naman namin to kasi nakita namin based dun sa una natin na pinalabas na MC with regard sa mga reopened routes last month. Meron pa rin talagang passenger demand dun sa mga hindi pa natin address before. Monica, kapag nailabas na ng LTFRB itong mga karagdagang ruta ay mayroon pang phase 3 na mga ruta na ilalabas ang board. Ito naman yung mga bagong binuong ruta ng LTFRB batay sa bagong pangangailangan ng mga commuter na anila ay nagbago dahil sa pandemya. Gaya na lamang dito sa EDSA busway na malayo pa ang nilalakad ng ibang mga pasahero para makapunta doon sa ilang mga istasyon. Yan mo ng latest, balik sa'yo, Monica. Sure, isang paglilinaw lamang, requirement ba ang fare matrix na nakapaskil sa loob ng mga PUVs bago sila makapaningil ng bagong pamasahe? Yes, Monica, isa yan sa mga kondisyon nga na kinakailangan sa pagpapatupad ng dagdag pasahe para dito sa mga ilang public utility vehicles. At itong pagpapaskil nga ng fare matrix na yan, kahit na nakuha na nila yan, ay kailangan pa rin yan maging epektibo yung dagdag pasahe na yan sa October 3. Simula October 3, ibig sabihin ay dyan pa lang sila maaaring makapaningil ng mga dagdag o yung mga updated na pamasahe matapos nga aprubahan dito ng LTFRB. Monica. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr., live na nag-uulat mula sa Caloocan City. Ibang balita ito! Lumika ang isang grupo ng mga mag-aaral sa Eindhoven University sa the Netherlands ng isang kakaibang electric car. Sa halip kasi nagawa ito sa metal, plastic ang kanilang ginamit na materyales. Tinawag nila itong Zero Emission Mobility o ZEM vehicle. Isa itong fully electric, battery-powered vehicle na nakakahigop ng carbon dioxide. Gawa ang sporty-looking two-seater na sasakyan sa recycled plastics. Umaasa naman ang mga estudyante na magdudulot ng bagong trend sa car industry, ang bagong carbon capturing electric vehicle. Lumilibot ang Zero Emission Mobility Vehicle sa Estados Unidos at bumibisita sa mga universidad at mga negosyo upang ipakita ang kakayahan nito. Ang ganda ng electric car na yun. Yung humihigop ng carbon dioxide. Oo. Bukod sa kumbaga, may kinalaman kasi sa climate change. Marami kasi tayong Naalala ko lang kasi yung ating nag-aabang yung ating mga usiserong Marami silang kinomen sa climate change kasi. So, bagay actually yung ganung sasakyanin. Gaya ni Morvids. Ano kaya ibig sabihin ng more video? Mas maganda, mas more plants at trees and trees than magpagawa ng more transportation. Ibig sabihin yung mga sasakyan na nag-i-emit ng carbon dioxide. Carbon emissions, yes. Oo. Hashtag climate change. May hashtag, may pa-hashtag pa talaga siya. Sabi naman ni Mabel De Gala, dapat mapaghandaan na ang mga kalamidad at dapat umiwas sa pollution para mabawasan ang climate change. Tama nga naman. Ramdam mo ba na ang epekto ng climate change lalo ngayon? Yung lakas ng ulan na yung biglaan, tapos mainit, tapos yung kumbaga tulad yung ni-report na rin nung nakaraan, yung asinan sa Cavite. Diba dati pagka tag-araw, tag-init talaga yan. E bigla daw umuulan.
So, Oo. yun ang epekto na yun ng climate. Tsaka yung dati, nung, ewan ko ha, nung bata kasi ako, pag sinabing mga bandang June, talagang ano na yan tag-ulan na talaga yan. Pero minsan, di ba, June, May El Nino. El Nino, di ba? Parang naiba talaga. Talagang may pagbabago, climate change. No? Nakaligo ka na ba sa Literal. ulan nung bata ka? Oo, naliligo ako. Lahat naman yata tayo dumaan doon, o hindi ba? Ikaw ba hindi ka dumaan Kasi ako doon? natin noon, nung bata pa kami, hindi ko pa nararanasan yung acid rain eh. Pero nung medyo na kami nung elementary high school, pag naliligo ka sa ulan, alam mo yung amoy nung bagong buhos na ulan sa bubong. Oo. Tapos dati sa alulod, di ba? Alam mo yung alulod? Oo. Doon ka magsha-shower ka doon, di ba? Iba yung amoy niya, amoy acido. Talaga? Oo, may ganun talaga. naamoy kang Iba yung ganun, amoy talaga. Kaya alam mo, galing sa pollution yun. Oo. Ako nakita ko Dapat yung epekto ng acid i-wash rain out sa, muna sa bago ka sasakyan. maligo. Diba yung mga patsi-patsi sa Acid rain? sa sasakyan mo? Oo. Pag hindi mo pinunasan ng ang ulan at hinayaan mo matuyo sa sasakyan mo yan, pwede magkapatsi-patsi yan. Naranasan ko kasi yan. May mga marka, no? Dahil sa acid rain. Ayan. Ito naman, may kaugnayan naman to sa US trip ni PBBM. Sabi ni Bernard Lacaba, we must support our national government, all kinds of initiative that they are working now. Thanks. Okay. Oo naman, syempre, gusto natin na maging successful yung mga inisyatibo ng ating gobyerno dahil kung maging successful yan, mararamdaman natin yan. Tayo rin makikinabang. Kung successful, tayo rin ang makikinabang. Tama naman, totoo yan. At yan po ang ating mga Usiserong Pinoy. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Tesalonica 4:3 na nagsasabi, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, sa makatuwid bagay ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y magsiilag sa pakikiapid. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.